Siya, yon. Kayo, kinidnap niyo ako. Ano hindi masama doon? Sayang ka, isang pobre lang ang nakidnap ko. Mukhang disente naman. Ano nang ginagawa ninyo? Huwag kang makialam. Ako si Jiang. Mahilig talaga akong makialam. Jenny. Jiang Ying, sa loob ng isang taon, kumpletuhin mo ang order na 1 bilyon o magkaanak ka para sa pamilya Jiang. Kung hindi, ang posisyon bilang presidente ng Jiang Corporation ay kailangan mong ipasa sa akin. Si Jiang Ying ay isang babaeng hindi makapag-anak. Paano niya maipapamana ang Jiang Corporation? Paano naging magkasama si Jiang Ying at ang presidente? Ang presidente ay nanatiling malinis sa loob ng 25 taon para sa unang bisis na ibibigay sa kanyang magiging asawa. Malaking problema ang nagawa ni Jiang Ying ngayon. Hindi ko tatanggapin ang ganitong relasyon. Ano ba na gusto mo? Jiang Ying, ano bang akala mo sa sarili mo? Isa ka lang. Inahing hindi makapag-itlog. Sino pa ba sa mundong ito ang magkakagusto sa'yo bukod sa akin? Sige, magpakasal na tayo. Babala lang, kailangan ng Jiang family ng tagapagmana. Dahil ikaw ay napasok na sa pamilya, ang pagbubuntis at pagkaanak mo. Ang iyong pangunahing tungkulin. Hindi muna kita papayagang makialam sa mga bagay sa kumpanya. Wala rin akong balak na magpakasal. Isa ba itong boxing coach o heart sniper? Bakit kaya bumilis ang tibok ng puso ko? Hindi pa kita naipapakilala ng maayos. Ako si Lu Jingchen mula sa Zhenyu Group. Jiang Ying. Bakit ka nandito? Alam kong kasama mo si Keki ngayon para magpakasal. Naghanap ka ng extra para magpangga sa harap ko. Gusto mong pagsisihan ko, di ba? Ang daldal mo, parang mailaksadim ang bibig mo, basta na lang lumalabas ang salita. Ano ba nang akala mo sa sarili mo? Karapat dapat ba akong magpanggap sa harap mo? Mahal, uwi na tayo. Jiang Ying, hindi mo ba tawagang hawakan ng lalaki? Alam ka una. Ang tagal mo pala akong niloloko. Wala ka palang karamdaman. Jiang Ying, sanay isinasalang ka upia. Ang lolo mo, kaya hindi kita pinapansin. Pero paulit-ulit mong sinasaktan si Kuya John. Ang pamilya Zhao ay hindi basta-basta, maghanda ka sa pagkalugi. Zhao Pege, ang pamilya ninyo. Ay hindi mo kontrolado, magsalita ka ng may basehan. Kung wala si Kuya Yun, ang Zhenyu Group. Hindi ka nang titingnan ni Jiang Ying. Tingnan natin kung gaano katagal ka makakatiis. Kung gusto mong makipagtulungan sa Zhenyu Group, kaya ko. Alam kong nagtatrabaho ka sa Zhenyu Group. Pero hindi basta-basta makikita ang presidente. Huwag mong problemahin ang kumpanya, ang pinakamahalaga ngayon. Ay pagalingin mo muna ang katawan mo at saka. Tulungan mo akong magkaanak. Kung ganun ka nagmamadali ang misis, tulungan na kita ngayon. Ying Ying, ang kasal mo at ni Kijun. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit siya? Nagpakasal sa anak ng pamilya Zhao? Naabot na sa akin ang imbitasyon. Pag-alis ni Kijun, ang 1 bilyon ng Zhenyu Group ay masasayang. Gusto bang ibangan ni Jiang Ying ang bangkarote ng pamilya Jiang? Tatay, dapat hindi mo ipinagkatiwala ang kumpanya sa isang babaeng hindi man lang makapag-anak. Tumigil ka nga. Lolo. Baba ka na, mag-taxi ka na lang pauwi. Hindi mo ba ako dadalhin para makilala ng pamilya mo? Lu Jingchen. Alamin mo ang lugar mo. Huwag kang mangarap ng hindi para sa'yo.
Presidente, nahuli na namin. Ang nagbenta ng impormasyon sa'yo. Ito ay ang general manager ng Jiang Group. At tiyuhin ni Jiang Ying. Baka nagtutulungan si na Jiang Ying. At nang tiyuhin niya para lokohin ka. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sabihin sa Yushi, tanggalin si Secretary Zhang. Ilipat si Xiaoyu bilang kapalit niya. Siege. Presidente, Close kayo ni MS. Jiang? Hindi kami close. Ikaw ang close. Wala akong kaklose sayo. Hindi pa niya alam ang tungkol sa akin. Ang mga bagay sa pagitan namin. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Siege. Pag may-ari na, nambubugbog na ng aso. Hayop. Jiang Ying, yung hinire mo. Azawa? Sinasabi mo hindi para galitin ako? Ngayon. Dadalhan ko ng imbitasyon ang lolo mo. Zinos undan Montag ako. Hindi mo ba ako pipigilan? Kung alam mo lang, bakit ka pa nagpakasal sa akin? Hijun, ang kapal ng mukha mo. Parang inidoro sa sisi. Jiang Ying. Huwag kang magmatigas. Anong takot sa lalaki? Ikaw, Ang tagal mo na hindi ako pinapalapit. Hindi ba takot ka sa akin? Sawa na ako sa'yo, tinalikuran kita. Pero sa totoo lang, kung magpapakumbaba ka lang, baka pwede pa. Bigyan kita ng pagkakataon. Pinilit ang pagkakataon. Inampas mo ako. Di ko alam kung excuse lang ang takot sa lalaki. Subukan mo ulit. Nagseselos ka. Huwag kang magtampo. Subukan mo ulit. Gago, hiniritan Montag ako. Layas. Asawa ako ng pamilya Hao. Pulubing artista ka lang. Inampas Montag ako, Jiang Ying. Makikisama ka sa lalaking yan pag inalis ng Zhenju Group ang pondo. Ang pamilya Jiang nyo, maghihintay na lang ng bankruptcy. Natakot ka. Mabilis tibok ng puso ko. Natakot ba ako? Ginong Raki. Ikaw si Rocky. Ginong Raki. Assistant Fang, kasama ba si Ginong Rocky sa kots? Nakita SA welcome din na, Ginong Rocky. Di ko inakalang magkikita tayo dito. Sayang, di na sana ako nagsili. Iniligtas ng presidente ang dalaga. Assistant Fang, ipapadala ko ang legal notice ng presidente, uwi ka muna. Siege po. Anong legal notice? Tanungin mo. Kung anong ginawa ni Ginoong Jiang Tianming. Anong ginawa ko? Wala akong ginawa. Lolo, buti na lang okay ka. Okay ako, ikaw ang. Pinuli ni Kiyun? Yung payatot na yun? Sa next life na lang siya mangbubuli sakin. Yung tiyuhin Montag, walang kwenta. Yung lolo mo, di alam kung kailan makikita ang lola mo. Walang kasama sa'yo, nag-alala ang lolo mo. Lolo, wag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka ng matagal. Zino yan? Lolo, ako ay. Business partner ni Jiang Ying. Lolo, may trabaho pa kami. Aalis na kami. Di ako alis, linawin mo, business partner mo ako. Partner sa pagbuo ng next generation. Business partner din yun, di ba? Ginawa mo akong kabit, Jenny. Alam mo ba kung sino ako? Ang nag-deliver ng legal notice ng presidente ng Zhenyu Group. Assistant o secretary lang, di ko inakala.
Nagpa-part-time ka pa rin bilang boxing coach. Mukhang talagang naghihikahos ka sa pera. Ako ay mula sa Enero Group. Maliban sa pera, wala akong maibibigay sa iyo. Alam mo kung ano ang gusto ko? Ano ang gusto mo? Gusto ko. Huwag kang masyadong kinabahan, igagalang ko ang iyong mga pangangailangan. Sa liwanag ng araw nagsasalita ng ganyan, ang galing talaga ng lalaking ito. Talagang sanay na sanay. Tol, tinanggihan mo ang blind date na inayos ko. Hindi ka na umuwi. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Tol. Iniwan mo akong mag-isa sa hotel. Tumakbo ka na lang. Nahuli kita. Bakit ka nandito? Ayokong habang may relasyon tayo. Dumating ang ex mo para maggulo, ayusin mo ito. Siya ay, Sino itong babae? Kailan mo siya nakilala? Ano ang relasyon ninyo ngayon? Hanggang saan na ang usapan? pinupursigi ko pa, ma, huwag kang makialam. Sige, susundin kita. Humanap ka ng lugar at kwentuhan mo ako ng maayos. Anong gusto ng magiging manugang ko? Maganda ito. Ikaw at isang boxing coach, nagpakasal. Ang lalaking iyon ay may ets na halos kasing edad ng nanay niya. Bawasan mo ang ingay. Kahit ilan pa ang kabit niya, wala akong pakialam. Ang pinakamahalaga ngayon ay makita si Amy Rocky. Sabi ng kuya ko, posibleng dumalo si Emma Rocky. S.A. kasal ni Jaukiga. Pumunta tayo sa kasal, basta maligtas ang Jiang family. Gagawin ko ang lahat. Waiter, ipabalot mo itong damit. Ito ang unang pinili ni Yingying. Waiter, ipabalot mo ito para sa amin, Jiangying. Tinanggihan ka na ni Jun. Bakit mo pa kailangan ng gown? Bibili ako para sa kasal namin. Ayaw na sa iyo ni John. Pinipilit mo pa rin. Ang baboy mo, ano ang sinasabi mo? Ang tunay na baboy ay ang alam na may relasyon ay nakikipagrelasyon sa'yo. Jiangying, ano ang sinasabi montag, zino ang kabit? Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Hindi ka minahal ni yun kahit kailan. Isang inahing hindi makapag-itlog, isang malas. Naawa lang sa'yo si John kaya siya sumama sa'yo. Gagapangin kita. Isang pulubi na pati damit pambabae ay pinapabili sa babae. Zhao Keke, hindi ka na nahihiya sa dumi mo. Itong gown ay para sa'yo na, wala namang makikipag-agawan sa isang pulubi na nangangalakal ng basura. Walang sinuman ang makikipag-agawan sa isang pulubi na nangangalakal ng basura. Sa araw ng kasal namin ni Kijun, ang Zenju Group ay mag-anunsyo ng pakikipagtulungan sa Zhao family. Ang Jiang family ay maghihintay na lang ng pagkabangkarote. Tingnan natin kung sino ang tunay na pulubi. Para makuha ang pakikipagtulungan ng Jiang family at Senyu Group, kailangan kong Makita si Amy Rocky ngayon. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Jiangying, alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Ganito na lang, pagkatapos ng kasal, pupuntahan kita ng mag-isa. Pero huwag ka nang magtatantrums pa ang bata. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Baliw ka. Ikaf. Jiangying, bala kang hiya. Jonder brother ay hindi gusto mo. Tumakbo ka din sa kasal. Zhao Keke, hindi lahat ay katulad mo. Mahilig sa basura, wala akong pakialam kay Kijun. Sino ang nananakit sa anak ko? Tatay, Nice ni Jiangying na kunin ang aking kapatid na si Jun. Tulungan mo akong pagalitan siya. Tito Zhao, ang kasal na ito ay inanyayahan mo ang Jiang family na dumalo. Si Zhao Keke ang nagkakagulo dito. Hindi ba dapat may paliwanag ka? Ang Jiang family ay wala ng kwenta. Ikaw, Formalidad lang ang pagbigay ko ng imbitasyon sa inyo. At talagang pumunta ka pa. Ang Zhao family ay magkakaroon ng pakikipagtulungan sa Zenju Group. Kahit bugbugin ka ngayon, karapat-dapat ka. Humihingi ka pa ng paliwanag. talagang wala na kayong hiya at dignidad. Ang may mas maamin nito ang siyang. Kasalanan ng Jiang family ang kawalan ninyo ng kakayahan.
Binibining Jiang. Umalis ka na dala ang iyong regalo. Kailangan kong makita si Rocky ngayon. Ganito na nga, ayaw Montag di aring umalis. Ang Jiang family ay talagang walang kwenta. Tito Zhao, pwede bang makita muna si Rocky bago ako umalis? Huwag mong sisihin ang sarili mo, mga guard. Itapon siya sa labas. Sandali. Bakit tahimik ka? Para kang azong gala. Kasal ko ito, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Kung dadaan ka sa ilalim nito, pahihintulutan kitang manatili at makita si Mr. Rocky. Seryoso ka? Sige, lulusot ako. Alagang lumuhod. Nakakahiya. Pangulo ng Zenju Group. Dumating na si G. Rocky. Ano ka ba? Karapat-dapat ba siyang lumuhod sa'yo? Kilala ni G. Rocky si Jiangyin. Sino si Geraki? Siya lang naman si Jiang Ying. Binili lang na boytoy, nagpapanggap. Anong malaking elepante? Ang lakas ng loob mo. Nagpapanggap ka pa. Mga tauhan, itapon niyo siya. Ito. Sigurado ka bang palalayasin mo ako? Ito talaga ang kontrata ng Zenju Group at Zhao family. Ikaw talaga ang pangulo ng Zenju Group, si G. Rocky. Hindi ako. Peke rin ang kontrata. Uwi na ako. Nagpapanggap ka pa bilang A. Rocky. Baka malaman ng kumpanya, tanggal ka. G. Rocky, huwag kang alis. Hindi ko talaga alam. Magkaibigan kayo ni MS Jiang. Ganito na lang. Papagalitan ko si Cake para humingi ng tawad. Tatay, boytoy lang yan. Scammer. Humihingi ng tawad kay MS Jiang. Tatay. Jiang Ying. Bakit mo sinira ang kasal ko? Ginawa mo akong kahiya-hiya sa harap ng maraming tao. Jiang Ying, mamatay ka na. Jiang Ying, sinayra emaw ang kasal ko. Hindi kita patatawarin. Nasaan ang sugat mo? Dalhin kita sa ospital. Ang concern mo sa akin, Hindi ako concerned sa'yo. Nag-aalala lang ako baka makaapekto sa pagbubuntis. pwede mo akong i-check anytime sa parteng yan. Ako ang nasaktan. Samahan mo muna si Kuya Fang, hahanap ako ng sasakyan. Geraki. Nagkamali lang ang anak ko. Huwag niyo sanang isipin na maapektuhan ang partnership natin dahil dito. Attempted murder ang anak mo. Ang partnership ng Zenju Group at Zhao family ay tapos na. Assistant Fong. Atay, bakit kasama ni Jiangyin ang Assistant Fong ng Zenju Group? Ang pobreng binili ni Jiangyin? Nasaan si Geraki? Dumating na ba siya? Yung kasama ni Assistant Fong kanina? Hindi yun ang pangulo ng Zenju Group, si G. Rocky. Naku, tatay, mangal ang estado ni Rocky. Bakit niya tutulungan si Fang Wei? Isa lang siyang special assistant. At saka, si Jiangyin mismo ang nagsabi sa akin. Dinaya niya ang isang mahirap na tao para lang mapabalik ako. Nagpe-perform lang siya para sa akin. Ang kutongin ng Jiangyin na, tu. Nagsabuatan pa sa isang artista para lokohin ako. Dapat siyang pagbayarin.
Kunin ninyo ang putang inang Jiang Ying na yan. Dalhin nyo sa akin. Doktor, hindi ako nasugatan. Hindi na kailangan magpatingin. Kahit hindi ka nasugatan, dapat kang magpatingin para mapanatag ako. Base sa nakaraan mo, sino ang nakakaalam kung may sakit ka? Doktor, pakisuyong gawan siya ng komprehensibong pagsusuri. Hindi ko inakala. Ganito siya kabahala sa akin. Sa kasalukuyan, walang problema sa kalusugan ng asawa mo. Hindi ba ito makakaapekto sa pagbubuntis natin? Unang bisis ko makakita ng kabataang ganito, kadesperado magkaanak. Kung talagang nagmamadali kayo sa pang-araw-araw na buhay mag-asawa, subukan ninyo sa iba-ibang lugar. Makakatulong din ito para tumaas ang sansa ng pagbubuntis. Susubukan namin sa ibang lugar sa susunod. Jiang Ying, labas ka muna. Kukunin ko muna ang resulta. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Baka may sakit ako sa puso. Kakaiba, hindi ito ang daan papunta sa pagkuha ng resulta. Jiang Ying, lumabas na ang resulta. Hindi ba siya sumama sa inyo para kunin ang resulta? Hindi, ilang oras ko na siyang hinahanap. Hindi ko siya matagpuan. Zhao Dechuan, ikaw ang nagpakuha sa akin. Hindi lang kita ikukulong, sisirain kita, ginago mo ang anak ko. Sa kasal niya, at sinubukan mong agawin, ang bilyon-bilyong kontrata ng Zhenju Group, putang ina mo. Ngayon lang kita tuturuan ng leksyon. Tingnan natin kung magagawa mo makipagkumpetensya pa sa akin. Walang kakayahan, iligal na pamamaraan ang ginagamit. Dapat nang magbangkarote ang Zhao family dahil sa'yo. Ang tapang mo pa, sige, pagdurusahin ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Kalaf. Presidente, Nalaman na namin. Si Zhao Dechuan ang kumuha kay Jiang Ying. Sino ang nag-utos sa'yo na ibaba ang kamay mo? Itas. ayos ka lang ba? Hindi ako nasaktan. Sabi mo hindi nasaktan, nagdurugo ka na. Assistant Fang, ang nangyari ngayon ay isang pakana. Si Jiang Ying na babaeng iyon, ang nagdaya sa akin para pumunta rito, gustong ipili sa akin. Naibigay sa kanya ang kontrata ng Zhengyu Group. Assistant Fang, naniniwala ka dapat sa akin. Tigilan mo na. Alis na tayo. Parang takot sa'yo si Kuya Fang, siya ang personal na assistant. Ng presidente ng Zhengyu Group, kasama mo siya nitong mga nakaraang araw. Lu Jingchen, sino ka talaga? Ako ang presidente ng Zhenyu Group, si Rocky. Kung ngayon, ibigay mo ang 1 bilyon na order ng Zhengyu Group. Sa pamilya Jiang para gawin. CJ, Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo, isa ka lang maliit na assistant. Sa sekretariat ng Zhengyu Group, nangangarap ka pang maging presidente. Malapit ng umaga, dapat gumising ka na sa katotohanan. El Relu, gusto mo bang subukan ang ibang kapaligiran? Kung talagang nagmamadali kayo sa inyong pang-araw-araw na buhay mag-asawa, maaaring subukan ang ibang kapaligiran para tumaas ang sansa ng pagbubuntis. Bagaman nagmamadali akong magkaanak, hindi ako. Katulad ng mga ex-girlfriend mo, huwag mo akong gagalawin sa publiko. Anong ex-girlfriend? Lu Jingchen, hindi nakakatuwa ang pagpapanggap mong walang alam. Nandito na nga sila para hanapin ka. Ang bilis mo namang makalimot. Iniwan mo akong mag-isa sa hotel, tapos tumakbo ka na. Nahuli kita. Ako yon. Gusto mong sabihin kamag-anak mo yun? Walang kamag-anak na ganoon ka-close. Dinala mo pa sa hotel. Nagsiselos siya. Buti na lang okay ka. Galit na galit ako. May topak talaga ang mag-amang Zhao. Bakit ka napunta rito? Tumawag kasi ang kuya ko. Binanggit niya ang presidente ng Zhengyu Group. Akala ko pupunta siya para makipagkita kay Rocky, kaya sumunod ako. Nga pala, sabi ng kuya ko bukas ng hapon. Magkakaroon ng bidding ang Zhengyu Group para sa 1 bilyon na order. At doon yanunsyo ni Emma Rocky ang kumpanyang makakasama. Ying Ying. Nakuha mo na ba ang opisyal na imbitasyon? Hindi ba na-deliver sa'yo ang imbitasyon para sa bidding ng Zhenyu Group? Alam mo ba kung aling mga kumpanya ang binigyan ng imbitasyon ng Zhengyu Group? Isa lang siyang maliit na empleyado ng Zhengyu Group. Paano niya malalaman? Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, si Fang Duo-Duo. Eh ako, Lu Jingchen. ang iyong mister. Ang mister ko. Ah, ikaw pala yon. Yung ex-girlfriend na. Naging boxing coach ng nanay. Jianing. Ikaw ang nagsabi sa kanya.
Wala kang narinig. Hindi ba't dadalhin mo ako sa ospital? Para tingnan yung sugat sa kamay? Tara, pumunta na tayo sa ospital. Ito si Lu Yingqing. Parang familiar. Parang nakita ko na siya dati. Nagme-message ka kay Fang Hui. Paano mo nalaman? Si Kuya Kang hindi yung tipo na hindi marunong mag-iwalay ng personal sa trabaho. Bakit ka tinulungan ni Fang Hui magpanggap? Para lokohin si Zhao Dechuan. Ano ang relasyon mo kay Fang Hui? Nahulaan niya kung sino ako. Nakilala niya ako. Hindi ka tunay na lalaki. May relasyon ka kay Fang Hui. Tunay ba akong lalaki? Hindi mo alam? May mga taong kayang umatake at magtanggol. Paano ko malalaman? Kung anong tipo ka? Mainit ka ba? Bakit ka naghubad? Para patunayan ko, tingnan mong mabuti. Kung tunay ba akong lalaki? Nasa gitna tayo ng kalsada. Hindi mo pa nakikita ng malinaw. Nakita ko na. Kailangan ng praktikal na pagsubok para makita kung tunay ba akong lalaki. Sigurado ako, tunay kang lalaki. Tigil na sa paghubad. Ang praktika ang tanging paraan para patunayan ang katotohanan. Wala akong pinipiling lugar. Ako meron. Hindi ba't sinabi ko nang umuwi ka? Bakit ka nandito? Pupunta ako sa... Bidding ng Zhenyu Group. Tapos na, itatapon na. Huwag kang magulo, umuwi ka na. Mag-anak. Hindi ba yon importante? Yingying, magsisimula na ang bidding. Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ang pula ng mukha ninyong dalawa? Ang init kasi ng panahon. Bilis, narinig kong darating ang presidente ng kumpanya. Tingnan mo ang itsura ko. Sabi nila, hindi pa kasal ang presidente. Kung magkakagusto siya sa akin, ako na ang magiging misis ng presidente. Sabi nila, sobrang guwapo nitong si President Rocky. Kung makatulog man lang ako sa kanya, kahit hindi maging misis ng presidente. Hayag AKO. Umalis ka diyan, ang asong mabuti ay hindi humaharang. Kayo ay mula sa departamento. Zino Kabi A. Ikaw pa ang magtatanong kung saang departamento kami? Alis. Kayong dalawa, huminto kayo. Nakabangga kayo ng tao. Hindi man lang magsosorry? Kaibigan po ni Boss Key, pasensya na. Kami ang walang malay, huwag nyo kaming isipin na. Walang kwenta. Boske. Hindi ko alam na may boski pala sa Zhenyu Group. Tingnan mo naman itong pretty boy. Wala namang silbi. Inapi ka na. Tiyes KPA rin. Ako iba, hindi lang kita ipagtatanggol, kundi makakapasok ka pa sa bidding ng Zhenyu Group. Huwag kang maniwala sa kanya. Sa iyo ba ako maniniwala? Isang pretty boy na umaasa sa babae. Akala mo kapag nagkunwari kang presidente ng Zhenyu Group? Kai Zhao Dechuan, Totu ka ng presidente? Ang presidente ng Zhenyu Group ay Banyaga. English nam lang. Walong Chinese name. Sino nagsabi sa iyong banyaga ang presidente ng Zhenyu? Close na close kami ni Rocky. Parang magkapatid. Alam na ng lahat. Si Boss Key, kahit walang appointment, nakikita ang presidente namin. KO. Ano KO? Huwag ninyong hamakin si Boss Key. Jiang Ying, itong pretty boy na ito. Ano ba ang silbi? Bukod sa ikahihiya ka, ano pa ang kaya niya? Paano mo ako mapapasok sa bidding? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ay hindi. Dapat siya ang dumila ng sapatos ko. Gusto mong mamatay? Huy, ang daldal Montag. Kung magaling ka, Sex, ipasok mo sila. Gusto mong pumasok? Ngayon din kita ipapasok. Nakmamalaki KPA, may invitation KPA? Si Kijun ang nagsasabi, kung wala ako, walang makakapasok. Ngayon talaga ako pupunta. Ako ito, nasa pintuan na ako, pumunta ka rito agad. Nagkukunwari ka pa, sige, tignan natin. Sino ang may imbita mo? Si Secretary Zhu Mula SA President S Office. Hindi nyo alam, itong si Secretary Zhao, ay pinsan ko, susunduin niya ako. Jiang Ying, uvak kong monggarap. Itong manloloko, bukod sa gastusin mo at pampasaya sa iyo, wala siyang kwenta. Dahil sa ating matagal na relasyon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka lang at makikiusap, ako na ang
magpapasok sa iyo sa bidding ng Zenju Group. Kung magsusorry ako, papapasukin mo ba ako? Sa bidding, Zalita K.O. Panata K.O. Jianging. bitawan mo ako. Maniwala ka sa akin. Kailangan kong makuha ang pagkakataong ito para iligtas ang pamilya Jiang. Hindi lang di ka naniniwala sa akin, nakalimutan mo na nga ako. Kuya. Nagsimula na ang bidding. Bakit nandito pa kayo? Tana, pasok tayo. Hindi si Assistant Fang. Wala silang invitation. Hindi sila pwedeng pumasok. Assistant Fang, nasaan si President Ayun? Anong President? Rocky, ang presidente ng Zenju Group. Emma Rocky, tumawag siya sa akin kanina. Nasa gate na siya. Pinapunta niya ako para sundin siya. Kuya, naloko ka na sigurado. Mag-uumpisa na ang bidding. Tara na, tara na. President, hindi ba't plano mong dati na ipakilala ang sarili mo sa bidding? Para mabigyan ng sorpresa si MS Jiang. Ngayon, si Secretary Zhao ang maghahandle ng bidding. Hindi malalaman ni MS Jiang na ang kontrata ay inihanda mo para sa pamilya Jiang. Ang tingin niya lang ay yung pangit na yon, sino pa ba ang mapapansin niya? Si Kijun ay puro kasinungalingan lang. Niloko niya si MS Jiang. Kung malalaman ni MS Jiang na ang kontrata na ito ay inihanda mo para sa Jiangs, matutuwa siya. At saka, si Secretary Zhao at si Kijun ay magpinsan. Kung sakaling si Secretary Zhu ay apihin si MS Jiang sa bidding, ano ang gagawin natin? Hindi niya yon magagawa. Sa bidding na ito, Emma Rocky, kailangan mong asikasuhin ito. Ang kumpanya natin ay umaasa sa iyo para manalo. Sa huling round ng bidding, ang tatlong kumpanya ay magbibigay ng final statement. Ang mananalo ay pipirma ng 1 bilyon na kontrata. Simulan na ang presentasyon. Kung makukuha ng Feng Hua ang bidding na ito, pwedeng magbigay ng 0% discount. Anong 10%? Mukhang ang Feng Hua na ang mananalo. Ang presyo ay napakababa. Hindi natin kaya yon. Ang Jiangs, kahit 5% mahirap, 0% pa kaya? Jiangying, talo ka. Hindi kaya ng Jiangs ang 0%, pero kaya namin garantiyahan na lahat ng raw materials at produkto ay sasailalim sa inspeksyon ng Zenyu Group. Ano mang oras pwedeng i-test. Kung may isang hindi pumasa, hindi kukuha ng kahit piso ang Jiangs at magbabayad ng doble. At saka, magbibigay pa kami ng 2% discount. Jiangying, napabalik ka. Handa kong isugal ang buong Jiang clan para makipagtulungan sa Zenyu Group. Boski, kaya mo ba? HMPH, kahit isugal montag ang buong Jiang clan, ano naman? Akin ang kontratang ito. Ngayon, opisyal kong ipinapahayag na ang Zenju Group. Ang partner sa kolaborasyong ito ay Zandali. Ginong Raki. Secretary Zhao, ginagawa mo bang sariling bahay ang kumpanya? Mag, file ka na NG resignation letter. Ang huling partner sa kolaborasyon ngayon ay personal na pangungunahan ng presidente ng Zenju Group, si Ginong Rocky. Boss Jiang, nalaman ni Jiang Tianming na sumali ka. Sa bidding ng Zenju Group, ninakaw ang personal mong selyo at inilateral na tinanggal ang pakikipagtulungan sa midstream industrial chain. Ngayon, ipinadala ko na siya sa presidente. Babalik ako agad. Boss Blue, hindi. Ginong Rocky. Noon ay bulag ako sa iyong katayuan. Tingnan mo, umalis na si Jianging. Bakit hindi tayo magtulungan? Umalis ka. Jiangying, nandito ka PA? Pinadala mo pa ako sa presinto. Tiyo mo ako sa dugo. Tio, ninakaw mo ang selyo ko at tinanggal ang kontrata. Gusto mo mabangkarote ang Jiang family? Huwag kang magsinungaling. Malas ka. Namatay na ang mga magulang mo. Gusto mo pang patayin ang tiyo mo. Para makuha ang yaman ng matanda. Hayop ka. Walang puso. Jiangying. Dala-dala mo pa ang isang palamunin. Katulad ng patay mong ina, hindi mabuhay ng walang lalaki. Jiang Chanming, binibigyan kita ng mukha. Nakita mo, gusto niya akong patayin. Sila ang nagplano nito. Takpin niyo siya. Tigil ang ingay. Dahil tiyo mo siya, dalhin mo na siya. Gusto niyang patayin ang sariling tiyo. Ang kriminal na ito ay hindi niyo dinakit. Pag may nangyari sa akin, ayan niyo bang panagutan?
Kung ayaw mong umalis, dito ka na lang. Officer, kung isasampa ko ang kaso ng pagnanakaw. Ilang taon ang sentensya? 3 taon pataas. Huwag mo akong takutin. Hindi ako takot. Pa sa matanda, hindi na kita papahirapan. Ikaw, Bayaran mo ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko mag-ayos yan sa amin. NG Kabayaran. Ang quotes ko. Kung hindi ka pa nasisiyahan, pwede mo siyang paikutin ng ilang beses. Malaking tulong ang ginawa mo. Paano kita pasasalamatan? Lu Jingchen. O kaya, dapat ba kitang tawaging Ginoong Rocky? Parang langaw na walang ulo, masaya ka no? Bilang tagapagmana ng bilyon-bilyong kumpanya, nakakatuwang makita akong may hawak na bangko. At nagpakasal sa'yo ng walang kakayahan, sobrang saya mo no? Ginoong Rocky, nasiyahan ka ba sa larong ito? Jiang Ying, hindi ko sinasadayang lokohin ka. Malisyoso kang gandaya. Kanina ko pa sinasabi sa iyo ang totoo, pero hindi ka naniniwala. Pagtapat ba yun? Subok lang yun. Lu Jingchen. Isa ka lang bahagi sa pag-anak ko, bumaba ka. Hiwalayan na tayo. Ayaw kong hiwalayan ka, hintayin mong kumalma ka muna. Ipapaliwanag ko. Bumaba ka. Jiang Ying, Kung hindi ka bababa, pupunta ako ngayon sa civil registry para hiwalayan ka. Jiang Ying, hindi ko sinasadayang lokohin ka. Presidente, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Nak, kawibiak kayo ni Jiang Ying. Sino nagsabing nag-away kami? Kahit luto na ang manok, matigas pa rin ang tuka. Kuya, bakit hindi mo kami sinundo nung umuwi kami? Sabi ni Mama, may nahanap kang asawa para sa'yo. Bakit hindi mo dinala para makilala namin? Gago ka. Kailan mo dadalhin ang manugang ko para makilala ko? Naghandog ako ng kahon ng alahas. Hintay lang kami na dalhin mo siya sa bahay. Kailan nakagirfan si Yingchen kuya? Bakit hindi ka o alam? Bakit kailangan mong malaman ang mga bagay ko? Ano ba nangyayari kay kuya? Ang init ng ulo. Ano ba naman yan? Siyempre, nag-away sila ng manugang ko. Si Jingchen kuya ay taong mayabang. Hindi yan magpapakumbaba, kaya. Samahan ka o SIU. Para humingi ng tawad kay Jingchen kuya, sakto. Hindi pa nakikita ni Yu ang magiging asawa niya. Magandang ideya yan. Ano bang maganda diyan? Humingi ka ng tawad. Sige, samahan kita Zitong. Ito ay personal kong usapin. Huwag mo nang pakialaman. Kakagaling mo lang sa abroad. Magpahinga ka na. Sige, alis na ako. Saan galing ang pulubi na ito sa tapat ng bahay ng pamilya Jiang? Umalis ka, ang dumi-dumi mo. Ikaf. Teka, Tio. Tio, ang kamay mo, puro na lang pagnanakaw at pananakit ng kapwa. Mas mabuti pang putulin na lang yan. Jiang Ying, tinulungan mo pa ang iba para apihin ang sarili mong tiyo. Sasabihin ko ito kay Lolo. Ang tanda-tanda mo na, nagsusumbong ka pa? Baka nakadaiba ka pia? Tarantado ka, ano sinabi Montag? Mga salba, hintayin ninyo. Iniwan mo ako mag-isa sa hotel, tapos tumakbo ka na lang. Nahuli kita. Ex-girlfriend ni Lu Jingchen, ikaw pala. Nalala Montag pia ako? Ikaw ang ex-girlfriend ni Lu Jingchen. Ang sweet Montag naman, hindi naman ako ganon kabata. Kung may ex-girlfriend man siya, ako yun. Ex-girlfriend ni Lu Jingchen. Ito ang nanay ko. Ah, so itong tita. Nanay pala ng ex-girlfriend ni Lu Jingchen. Kung narito kayo para hanapin si Lu Jingchen, wala siya dito. Hindi kami para sa kanya. Ano ang relasyon mo kay Lu Jingchen? Kami? Hindi lang basta magkaibigan. Siya ang tunay na ex-girlfriend ni Lu Jingchen. Narito kami para itanong sa iyo. Hanggang saan na kayo ni Lu Jingchen? Nakatulog na ba kayo? Huwag kang mahiya, isipin mo na lang customer support ako. Luy Uyu, Tara na. huwag mo silang pansinin, uwi ako at kakausapin ko sila. Ano kinalaman ko sa ex-girlfriend mo? Anong ex-girlfriend? Nanay at kapatid ko yon.
Wala akong pakialam. Huwag mong sabihin yan, asawa kita. Mahal, hindi ko dapat itago sa'yo, nagkamali ako. Mahal, Bitawan mo ako. hindi ko bibitawan. Bitawan mo ako ngayon din. Ayaw ko. Ang sakit. Baka nabali na ito. Walang kwenta ang mga plano mo sa akin. Ipapahanda ko ang divorce papers, hiwalay na tayo. Divorce? Ayaw ko. Dapat mong panagutan ang ginawa mo sa akin. Walang hiya, hindi ako sang-ayon. Jiang Ying. Kung malalaman na matanda na nagloloko ka sa labas, tingnan natin kung ang posisyon mo bilang presidente ng Jiang's Group ay matatagpa. Bakit? Ang kapatid na lalaki ang Jing Chen ay akin. Walang sinumang maagaw sa kanya sa akin. Binibini, yung tao sa pintuan ay umalis na. Alam na. Tatay, wala siyang ginagawa kundi tamad at inaapi ako. Ang kanyang tiyuhin. Paano niya magagampanan ang pagiging Executive President ng Jiang S Enterprise? Dapat hindi mo ipinagkatiwala ang kumpanya. SA kanya noon PA Ying Ying. Sabi ni Chanming, nag-issue ka ng termination order. Papaalisin siya sa kumpanya. Isang taong nagpabagsak sa Giants Group. Lolo, sa palagay mo ba? Hindi ko dapat siya tiniwalag? Tatay, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Siya ang palaging nagloloko sa labas, natatakot na maagaw. Sa kanya ang posisyong presidente. Kaya niya ako gustong idawi. Tatay, hindi mo alam. Mula nang makipaghiwalay siya kay Kijun, naging parang vutsitsyan na siya. Yung mga lalaki sa paligid niya, paiba-iba bawat araw. Ang kumpanya, hindi na niya pinapasukan. At saka, hindi naman siya makakaanak. Kaya hindi siya takot na may mangyari. Tumigil ka. Lolo, Ying Ying, sabihin Montag SA Lolo. Totoo ba ang sinasabi ng tiyuhin mo? Lolo, hindi po totoo. Nandito nanga SA pintuan ang ta. Maliwanag na isa lang itong driver na mahirap kung malalaman ng mga tao na ang primadona ng pamilya Jiang ay nakikipagkalokohan sa isang driver. Saan na ilalagay ang mukha ng aming pamilya Jiang? kanino mo narinig yan? Hindi siya driver. Siya ay presidente. Jiang Ying, kung hindi ka nahihiya, huminto ka na sa pagloloko sa labas. Tatay, kung ito ay mababalita, ang presyo ng stocks ng kumpanya ay tiyak na babagsak. Tatay, mas mabuti pang ipasa mo na sa akin ang posisyong presidente. Hindi siya driver. Siya ang presidente ng Zenyu Group. Sige noong Rocky. Magpuladas ka na lang, kung kaya mong makuha. Ang presidente ng Zenju Group, di ako na lang ang magpakasal. Sa nanay ng presidente ng Zenju, Tiyuhin, magsalita ka ng may respeto. Huwag mong isama ang iba. ang prestihiyosong presidente ng Zenju Group, makikisama ba sa isang manok na hindi makapangitlog? Ikaw lang ang may ganitong hanggarap na imposible. Hindi ba ako pwedeng makuladas? Kung gusto mo talagang mapatahimik ako, tawagin mo si Emma Rocky dito. Ano, tako ka? O baka natatakot ka sa mahirap na driver? Hindi mo kaya magpanggap na presidente ng malaking kumpanya. Jiang Ying, hindi kita sinisisi dito, pero ang gulo ng personal mong buhay. Malaki ang epekto nito sa imahe ng kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya, mas mabuti pang magbitiw ka na lang. Tumigil ka. Anak ka niya sa dugo. Ako rin, anak mo sa dugo. Ang lakas ng loob mo, Ying Ying. Huwag kang matakot sa lolo mo. Toto Beana. Naghanap ka talaga ng driver? Toto yan? Kung talagang, si Emma Rocky, ang tunay na presidente ng Zenju Group, dinala mo na sana siya dito. Natatakot ka lang. Naibigay mo sa akin ang posisyon ng presidente, kaya hindi mo masabi. Lolo, hindi totoo yan. Hindi siya driver. Di tawagin mo siya dito. Kaya Montag PA? Naghiwalay na kami. Ang dali mong magsinungaling. Ako nga, hiwalay na sa nanay ng presidente. Ying Ying. Tawagin mo siya dito. Kung mabuti ang taong kasama mo, mas mapapanatag ang lolo mo. Lolo, Lolo, tatawagan ko na siya ngayon. Liu Jingshen, pwede ka ba? Pumunta sa bahay namin? Lolo, sabi niya pupunta siya mamaya. Samahan kita sa ospital ngayon, okay? pagpasok mo sa ospital, lolo, dalhin mo agad yung boyfriend mo. Para kunwari pumunta siya dito. Kung hindi mo kayang ipakita, di huwag. Walang nagkakagusto sa iyo, kaya driver lang ang kaya mo. Lolo, pilitin mo siyang ibigay sa akin ang kumpanya. Baka maubos niya ang pera ng kumpanya. Wala ka ng pera pang iku. Lolo, Jiang Chanming, humingi ka ng tawad sa lolo mo. Anong tabat? Kung mamatay man siya, dahil yan sa iyo. Malas ka. Naghanap ka pa ng mahirap na driver. Napahiya ang pamilya natin dahil sa iyo.
Wala ka ng hiya. Mahirap na driver. Emmer Jiang. Ako ba ang tinutukoy mo? Lolo, siya si Lu Jingshen. Lolo, ako si Lu Jingchen. Ang presidente ng Zengyu Group, si Rocky. Ang laki ng ginastos ng boyfriend mo ngayon. Yang Zuot Montag. Malaki ang nagastos ng pamangkin ko diyan? Ikaw si Rocky? Ako nga ang tatay ni Rocky. Lolo, dapat mong tingnan na mabuti. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sino bang presidente ang pumupunta sa bahay ng girlfriend na walang dala? Nagpapanggap lang yan. Nakakatawa kayo. Sino bang nagsabing ang presidente namin ay pumupunta sa bahay ng girlfriend? Wala akong naipaghandang kahit ano. Boss, lahat ng ipinapaghandaan mo ay dala ko na. Ito ang buong set ng Esmeralda, nagkakahalaga ng 3.6 bilyon. Ito ay kwintas na gawa sa bihirang brilyante, hindi matatantya ang halaga. At ito, ang kontrata sa Jiang Group. Ito rin ay espesyal na inihanda ng boss, impossible. Peka ang mga ito. Tiyak itong si Jiang Ying. Kasabot nitong pulubing lalaki, nagtutulungan para lokohin ka. Katulad niya at ng kanyang yumaong ina. Nabighani sa lalaki, huwag kang maloko sa kanya. Ito ang mga tadhana ng kontrata mula sa Zengyu Group. At narito ang selyo ng Zengyu Group. Sino ang magkakalakas loob na gumawa ng peg? Nagsasabi ka ng kung ano-ano, lumayas ka sa bahay, sige alis na ako. Matandang walang kwenta, huwag kang magsisisi. Na umiyak na humihiling na bumalik ako. Lolo, Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Boss Jiang. Gusto mo bang talikuran ang Jiang family at iwan ito sa isang babae? Sino ka? Ano ang gusto mo? Narito ako para tulungan kang mabawi ang nararapat sa iyo. Miss Jiang, isang araw ka nang hindi kumakain, pinabili ka ng boss ng mainit na gatas para maginhawa ang tiyan mo. anong klaseng gatas ang binili mo, ang baho ng amoy? Hindi naman mabaho. Walang kakaibang amoy, subukan mo ulit. Kakaiba, bakit walang kakaibang amoy? Matanda na ang pasyente, nagkaroon na ng operasyon sa puso. Dapat ingatan ng pamilya na huwag siyang magkaroon ng malaking pagbabago ng emosyon. Salamat Ailey. Xiaolu, hindi na ako magtatagal. Si Yingying ay walang magulang mula pagkabata. Ang kanyang tiyuhin ay walang kwenta. Maaari mo ba siyang alagaan? Lolo, ipagkakatiwala ko sa iyo, Singing. Aalagaan ko siya ng mabuti. Yingying, bago ako mamatay. Gusto kong makita kang magpakasal. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan, mabubuhay ka ng 100 taon. Ipangga ko Montag sa lolo. Nagdadalawang isip siya, gusto niyang maghiwalay, hindi pwede, Lolo. May isang bagay. Baka hindi pa nasasabi sa'yo, Nining. Sa totoo lang, kami ni Nining ay ikinasal na. Huwag kang magsinungaling. Lolo Jiang, naglalaro ka na naman ng mga medical equipment. Kung gagawin mo ulit ito, pauwiin kita ngayong gabi. Dr. Lee, pwede na bang umuwi ang lolo ko ngayon? Kahit na si Lolo Jiang noon, ay na-stress ang puso. Matagumpay naman ang operasyon. Pwede na siyang magpahinga sa bahay. Lolo, nagkunwari ka palang may sakit. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Yingying, talagang masakit ang puso ng lolo. Hindi makahinga, hindi ako nagkukunwari. Sumasakit ulit ang ulo ko. Kailangan kong magpahinga, umuwi ka muna. Salamat. Umuwi ka na. Tara na. Talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Tungkol sa mga gamit sa bahay. Ibabalik ko. Tungkol sa kontratang iyon, Ang Jade at Brilyante, inihanda ng nanay at kapatid ko. Tungkol sa pakikipagtulungan. Jenning, gusto ko lang makipagtulungan sa iyo. Ang kontrata, ipapasunod ko sa mga tao sa kumpanya. Hindi pwede.
Kung hindi ikaw ang responsable sa tingin ko, hindi na kailangan ng pakikipagtulungan. Nagbabanta ka ba sa akin? Nanggugulo ako sa'yo. Lu Jingchen, Hindi na ako maniniwala sa sinasabi mo. Ay, Presidente, Fang Huay, ano ba talaga ang iniisip niya? pasensya na po Presidente. Wala akong asawa kaya hindi ko alam kung ano ang iniisip ng asawa mo. Pupunta na ako para magmaniho. Kung hindi makikipaghiwalay si Jiang Ying kay Lu Jingchen, habang buhay kang susunod sa kanya. Boss Jiang, talaga bang kontento ka? Pwey, kapag namatay ang kuya ko, dapat sa akin ang pamilya Jiang. May idea ako, basta makuha mo lang. Ang sikreto ni Jiang Ying, para sumunod siya sa iyo at ang pamilya Jiang ay mapupunta sa iyo. Anong idea? Sabihin mo na. Lalaki din si Boss Jiang, sa palagay mo. Magkakagusto ba si Lu Jingchen sa isang? Bazak na zapatos? Tama ka, gagawin ko na ito. grabe talaga ang kuya ko. Tinulungan pa niya si Lu Jingchen na lokohin ka. Pag uwi ko, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Bakit ang baho ng kape na ito? Paano naging mabaho ang cup? Lahat ito bukod sa cup. Gatas lang ang laman. Anong gatas ang binili mo? Bakit ang baho? Hindi naman mabaho. Kahapon binigyan ako ni Kuya Fang ng gatas. Para sa akin, mabaho rin. Pero nang ibigay ni Lu Jingchen sa akin, Wala nang kakaibang amoy. Dati hindi mo naman inaamoy ang gatas. Kapag nagbago ang mga gawi mo sa pagkain. Buntis ka siguro. impossible. Pumunta tayo sa ospital. Jiang Ying, hinatid ka una ang Lolo Montag. Pabalik sa Jiang family. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, dapat umuwi ka rin agad. Ano ba ang balak mo? Kung gagawan mo ng masama si Lolo, hindi kita patatawarin. Bibigyan kita ng kalahating oras. Ying Ying. Kuya, si Ying Ying kanina. Tumakbo palabas ng tawagan siya ng tiyuhin niya. Mukhang may masamang balak ang tiyuhin niya sa kanya. Hanapin Montag agad si Lu Yingchen. Lolo, nakauwi na ako. Lolo, tiyuhin, saan mo itinago si Lolo? Jiang Ying, ang lolo mo ay tatay ko rin. Kung susundin mo ako at magpa-picture tayo, ibabalik ko siya sa iyo. Ito ang espesyal na handog ko para sa iyo. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Tiyuhin, hindi mo ako kayang talunin. Pakawalan mo si Lolo ngayon din. Kung hindi, Pasok kayo. Boss Jiang, Ipasa na natin si Jiang Ying sa lalaking ito. Sisiguraduhin kong matutupad ang gusto mo. bakit humina ang lakas mo? Balita ko magaling kang sumuntok. Layas? Jiang Chanming, nagvideo ka ng malaswa sa sarili mong pamangkin? Ilang taon kaya ang sentensya mo? Pero alam kong nadala ka lang. Kapag pinalaya mo ako, Pwedeng patawarin kita. Huwag mo akong takutin. Jenning, Ikaw ang bumihag kay Miss Jiang. papatayin kita. Nag-report na si Jiang Ying sa pulis. masyadong mabilis dumating si Lu Jingchen. Kailangan kong magpanggap na saksi. Huwag kang gagalaw. Kailangan mo akong pagkatiwalaan para makalaya ka. Kuya Yingchen, tako na tako ako. huwag kang matakot, magaling ang ginawa mo. Ano ang nangyari kay Miss Jiang?
Jening, ayos ka lang ba? Baka buntes si Miss Jiang? Nasira lang ang tiyan ko. Magbubuntis siya? Kung magbuntis siya, kakain ako ng tayo ng patiwari. Jiang Ying, di ka magkakaanak, alam ng lahat sa industriya. Pa siyang inahing di nangingitlog. Ako ang nag-isang tagapagmana ng Jiang. Palayasin niyo ako. Kung maingay ka pa, isasara ko ang bibig mo. Nagulat ka, dalhin kita sa ospital para sa check-up. Wag na, hahanapin ko si Lolo. Miss Jiang, Nag-alala rin si Kuya Jingchen sa'yo. ang lamig Montag. Masasaktan si Kuya Yingchen. Sumama ka sa ospital. Tutulungan kitang hanapin si Lolo Jiang. Buvisit. Dai Montag makakamtan, Yan. Sa akin lang si Kuya Yingchen. Ano ng balita? Pitong linggo ng buntis. Ang ganda, Ining. Sa wakas, buntis ka. Tingnan natin kung sinong magsasabing di ka magkakaanak. Hayaan ko ang live team. Para mawis siya ng anak ay at maghahanda na rin ako ng kwarto ng bata. At mga gamit ng sanggol. Ang ganda. Mahilig sa bata si Tita Lu, mukhang. Makakapasok ka na sa pamilya Lu. Sinasabi mo, ginamit ko ang tiyan ko para umangat? Di yon ang ibig kong sabihin, Kuya Jingchen. Natuwa lang ako para sa'yo at kay Tita Lu. Paano na ang kasal natin? Ako na ang bahala sa bata. Ano nang ibig mong sabihin? May bago ka na namang kasama. Hiwalayan na tayo. Ayaw kong maghiwalay. Bakit ayaw mo? Kuya Jingchen, Baka may maling akala si Miss Jiang? maaari akong magpaliwanag. Ano nang ipapaliwanag mo sa kanya? Itinuri niya akong magsasakang nagtanim lang, tapos ani na. Tinatalsik mo ako ng basta-basta, isa ka lang palang dahilan para sa kanya. Lu Jingchen. Hanggang kamatayan, di ka makakapaghiwalay sa akin. Di pa man isang buwan ang bata, embryo pa lang. Madali lang mawala yan. MS Jiang, panoorin mong mabuti. Kuya, may jewelry auction mamayang hapon. Sama ka. Jewelry design ang major ni Zitong. Sakto. Pwede niya tayong bigyan ng payo. May singsing ba? Wala, pero may 18th century ruby. Zitong, tulungan mo ako. Galit sa akin si Jening. Sukatan mo siya para sa akin. Kapag nabili na ni Uyu ang ruby, gawan mo ako ng disenyo ng singsing sa kasal. Kuya Yingchen, ganyan-ganyan na lang siya sayo. Dai KBA nag-agalit? Hayaan mo na, asawa ko siya. Kung di ko ipagtatanggol, sino pa? Ying. Maghihiwalay ka PABA kay Lu Yingkin? Ang dinadala mo sa sinapupunan mo ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Lu. Talagang di ka nila papayagang humiwalay ng ganun-ganun lang. Sa tingin ko, mahihirapan kang makipaghiwalay. May iba na siyang kasama. Hindi nga? Miss Jiang, Pinapunta ako ni Kuya Jingchen. para sukatan ang iyong hintuturo. Pakiusap, makipagtulungan ka sa akin, MS Jiang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. MS Jiang, maingay pala ang kaibigan mo. Mag-usap na lang tayo sa kotse. Sasama ako sa'yo, wag mong saktan ang kaibigan ko. Ying. Magkasama kami ni Kuya Jingchen mula pagkabata. Ipinangako ko sa sarili ko na pakakasalan ko siya. Pero bigla kang sumulpot at buntis ka pa. MS Jiang, anong dapat kong gawin? Anong balak mo?
Kung sasabihin ko kay Kuya Jingchen na ayaw mong pasukatan at determinado kang makipaghiwalay. At sa awayan, nadulas ka at nahulog sa kotse. Sa palagay mo, kanino siya maniniwala? Sa akin o sa'yo? Siang Zitong. Pinapagawa ko sa'yo ng singsing si Jiangyin. Bakit ganyan ang nangyari sa kanya? Kasalanan ko lahat. Di ko siya nahawakan ng maayos. Miss Jiang, Sinabi niyang maghihiwalay na kami. Sinabi niya kung hindi ako hihinto. tatalon siya sa kotse. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero hindi ko inasahan na talagang isasantabi niya ang kalagayan ng kanyang anak sa sinapupunan. At talagang tumalon sa kotse. Kasalanan ko ang lahat. Kuya Jingchen. Zizin Montag ako. Si Jiangyin para lang makipaghiwalay sa akin. Ayaw na niya kahit ang anak namin. Kung sabi mo totoo, totoo nga. Basta sabihin mong hindi, maniniwala ako sa'yo. Kung sasabihin kong siya ang may balak sa akin at sa anak namin, maniniwala ka ba? Kuya Jingchen. Magkasama tayong lumaki. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Hindi siya magsisinungaling sa akin. Ako? Ilang taon na ba tayong magkakilala? Gaano pa lang kayo katagal magkakilala niya? Ganito na ba talaga ang tingin mo sa akin? Sinadya mong saktan ng iba. Fang Huai, dalhin mo siya sa presinto. Bakit? Bakit mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Dahil asawa ko siya. Pasensya na, nagkulang ako. Magkakaroon pa tayo ng anak. Yingying, umora ako and gilugaf. Mainit pa, inumin mo para sa gamot mo. Jiangyin, niloko mo ako. Wala akong sinabi, ikaw ang nag-akalang nawala ang bata. Jiangyin, sinungaling ka. Bakit siya umalis? Para sunduin ang kanyang kababatang kasintahan. Mga lalaki, puro kasinungalingan ang bibig. Ano mang sabihin niya, paniniwalaan mo, peke lahat. Si Xiang Zitong, talagang walang kwenta. Kung patuloy nakakampihan ni Lu Jingchen siya. Talagang bulag siya. Okay ka lang. Wala namang malala. Pinapatahimik ka ng kuya ko. Ibabalik niya ng ligtas. Ang lolo mo sa inyo. Presidente, sinabi ni Jiang Tianming na makikipagkita sa'yo, bago niya sasabihin kung nasaan si Lolo Jiang. Mabuti nga. Gusto ko rin siyang makita. Tara na. Ginong Raki, ako ang tiyuhin ni Jiangyin. Tiyuhin mo rin, pagkavalan en yo AKO. Magkakapamilya pa rin tayo. Magkakapamilya. Jian Shanming. Tuparin mo muna ang pangako mo bago ka makipag-usap sa akin bilang pamilya. Anong pangako? Buntis si Miss Jiang. Jiang second yung master. Simulan mo na ang palabas mo. Live na pagkain ng Thai. Emma Rocky, nagbibiro ka talaga. Ikaw ang nagbibiro sa akin. Jian Shanming. Habang may pasensya pa ako, sabihin mo sa akin kung nasaan si Lolo Jiang. Kung hindi, Sasabihin ko na. Sabi ni Kijon, ililipat daw ang lolo. Sa nursing home sa ibang bansa. Dapat nasa paliparan pa siya ngayon.
Lolo, buti na lang okay ka. Okay lang, swerte at dumating agad si Xiaolu sa paliparan. Kung hindi, may papadala na ako ng walang utang na loob na anak na yon. Sa nursing home sa ibang bansa. Salamat sa pagsagip mo sa lolo ko. Okay lang ang tao. Aalis na ako. Samahan Montag naman si Xiaolu. Salamat sa pagpapauwi sa lolo ko. Yan lang ang sasabihin mo sa akin. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Siksan sitong ay. Inatasan ko lang para magdisenyo ng singsing mo, hindi mo dapat. Isama ang away natin sa kanya. Ipinagtatanggol mo siya. Isa lang siyang outsider. Hindi sigurado, baka anytime maging insider na siya. Jenin, ang kasal ay hindi laruan. Hindi ito pwede ikasal ka lang kung kailan mo gusto at hiwalayan kung kailan mo gusto, lalo na. Buntis ka pa naman. Miss Jiang. Ginawa ko ito ng isang punto upang hayaan ang Jingchen brother. Para humingi ng tawad sa iyo. May kasalanan din ako sa pagkahulog mo sa sasakyan. Pakiusap, patawarin mo ako. Babagalhin ang progress ng project. Ang priority ay ang kalusugan niya. At ang gamit ng baby dapat ang pinakamaganda. Ma, may malaking problema. Nagpakalalaki na ang kuya ko, nabuntis niya ang isang tao. Magiging klola na ako. Magiging tita na ako. May ordo mo. Ilabas ang aking mga nakatagong ijaw, ising pang fishmaw, ginseng at snow frog. Pupunta ako sa Jiang family. Tara na. Hindi magtatagal ang kaligayahan niyo. Yingning, bakit hindi mo sinabi kay Lolo ang pagbubuntis mo? Kanina lang nabanggit ni Madam Lu. Ang kasal ninyo ni Xiaolu. Plano kong magpakasal ulit bago lumaki ang tiyan mo. Nagpahanap ako ng mabuting araw, maganda ang ikasyam ng susunod na buwan. Wag na, hindi ako magpapakasal sa pamilya Lu. Ano ang ibig mong sabihin? Nakapag-asawa ka na kay Xiaolu. Kung hindi ka magpapakasal, maghihiwalay na lang kayo? Lolo, sinabi ng doktor na hindi ka dapat ma-stress. Naghiwalay na kayo ni Xiaolu? Bakit mo pa ako inaalagaan? Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi kami naghiwalay. Lolo, noong kinasal kami ni Jenin, napagkasunduan na hindi siya ang papasok sa pamilya Lu, kundi ako ang papasok sa pamilya Jiang. Papasok sa pamilya. Papasok sa pamilya Jiang. Ano ba talaga ang balak mo? Kung ayaw mong mapatay ang lolo, tumahimik ka na lang. Papasok ako sa pamilya Jiang. Mula ngayon, ako na ang manugang ng pamilya Jiang. Titira na rin ako sa bahay ng pamilya Jiang. Para samahan si Jiangin sa pagbubuntis. Hindi ako sang-ayon. Kung hindi ka sang-ayon, ako ang sang-ayon. Hindi ko alam kung papayag si MRS Lu. Hey. Kapag malaki na ang anak, hindi na mapipigilan. Bahala na siya kung saan siya pupunta. Xiaolu, kailan mo balak lumipat? Susundin ko ang desisyon ni lolo. Huwag kang magmalabis. Samahan na kita ng lolo mo ngayon para pumili ng kwarto. Pianan, samahan ka muna ni Jiangying. Tamang-tama, may dala akong sinabawang isdang gulaman. Subukan Montag, Ying. Ako ang nagluto. 2 oras kong niluto. Inumin mo habang mainit. Masyado bang malakas ang lasa? Uminom ka ng tubig. Ying, nagpaluto ako ng maasim at maanghang na sabaw. Ganito ba kalala ang reaksyon mo? Mula kahapon. Hindi ka makakain. Kung magpapatuloy ito, bago pa manganak, ikaw ang mauuna sa gutom. Anong gutom? Dahil sa anak mo, mula kahapon. Hindi makakain si Yinging. Nasusuka siya sa lahat. Uminom ka ng tubig para gumaan ang pakiramdam. Hindi rin siya makainom ng tubig. Yinging, hindi ka ba nasusuka sa tubig? Bakit biglang gumaling?
Yingying, nakakakain ka na. Alam ka una. Basta nasa tabi ni Yingying si Yingchen. Nababawasan ang pagsusuka niya. Xiaolu, huwag ka nang umalis. Manatili ka na dito ngayong gabi. Sige, tatawag na ako para ipadala ang mga gamit mo. Mas mabuti na ako na lang ang uwi para kunin ang mga gamit ko. B, ipagkakatiwala ko na sa iyo si Jingchen. Huwag kang mag-alala, B. Si Inying namin. Siguradong alagaan siya ng mabuti. Siege. At Tiwala, ayusin mo ang kwarto sa itaas. Yingying, nagsusuka ka na naman? Hindi ako nagsusuka. Ito ba yung tinatawag na prägen ang si Symptomstransfer? Bakit may kakaibang lasa ang tubig na ito? Ganito rin ang naramdaman ko dati. Lu Jingshen, sinadya mo ba ito? Kung gusto mong magpahinga, umuwi ka na sa kwarto mo. Talaga? Hindi tayo sabay matutulog? Pangulo ba talaga siya o public relations lang? Binibiro lang kita. Ang importante ngayon ay ang pag-aalaga mo sa bata. Lu Jingshen, Talagang may gusto sa iyo. Pangulo ng Zhenju Group. Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya ng Lu. Kung hindi kanya gusto, bakit siya magpapakasal sa iyo? At saka, nabalitaan ko na kapag buntis ang asawa. Kung sapat ang pagmamahal ng asawa, magkakaroon siya ng mga sintomas ng pagbubuntis bilang kapalit. Yingying, ikaf. Wala ka bang nakaramdaman? Kay Lu Yingchen? Itanong ko sa iyo ang pinakasimpleng bagay. Gusto mo ba ang katawan niya? pangulo ba talaga siya o public relations lang? Pero huwag mong kalimutan. May kasama pa siyang siksang zitong. Pwede, isa siyang mapagpanggap. Gusto Montag Beng. Mahulog si Lu Jingchen sa kanyang bitag. At masira ang buhay niya. Umalis ka. Guard. Yingying, ako ito. Nagmamakaawa ako. Pakisabi kay Ama Rocky na patawarin ako. 3 araw na akong hindi kumakain. Kung hindi ako makakahanap ng trabaho, mamamatay ako sa gutom. Sabi nila, ang pagmamahal sa asawa ay walang hanggan. Hindi ba't muntik na tayong maging mag-asawa? Hindi ka naman siguro ganito kasama na hahayaan mo lang akong mamatay. Di ba? Tama ba? Diyan ka na lang magsalita. Huwag ka nang lumapit. Hey! Yingying, si Rocky na yon. Binaboy ako ang buong industriya. Nagde-deliver na lang ako ng pagkain, nagiging driver. Perepektong inaayawan ako. Kahit magpalimos o magbenta ng basura. Marirang akong mapalo, nagali siya sa akin. Pero hindi naman dapat mamatay. Isaalang-alang mo ang ating matagal na pagsasamahan. Hatawaring montag ako, hatawaring montag na ako. Firya? Umatras ka. Ang sama ng ugali mo. Sino ang nakakaalam kung dati mo na bang na-offend ang isang tao at ngayon ay naghihiganti? Bukod sa pamilya Lu, sino pa ang may ganong kapangyarihan? Nagawin akong ganito. Hindi na ako mukhang tao.
Kunin mo ang perang ito at umalis ka, Kijun. Huwag mo na akong makita ulit. Ying-Ying, makinig ka sa akin. Ying-Ying. MS Jiang, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magtatagumpay ako. Kapag nag-fail ka ulit, mamatay ka na lang. Kai. Gusto mo bang kumain ng candy? Kung gusto mo ng candy, sumama ka sa akin. Talagang hindi mo balak sabihin kay Lu Jingchen. Ang pagdating ni Kijun ay napakasuspetsa. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Kumuha pa ng 2 bodyguard. Duo-duo, gutom na ako. Balita ko nagpalit ng head chef ang restaurant na yon. Dalhin kita para subukan ang kanilang mga pagkain. Hindi ba yon ang kuya ko at si Lu Jingchen? May dinner meeting silen gayon dito. Sina Jiang-Ying at Wu. Bakit kumakain din sila dito? Boss, tatawagin ba natin sila? Hindi na. Ang gwapo ni Lu Yingchen. Nakatayo siya doon at parang kumikinang. Kanina ba? Nag-raise ng kilay siya sa iyo. Nililigawan ka niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gumaling na si Lu Jingchen sa morning sickness. Mukhang okay na siya. Wala nang problema sa pagkain. Ang tagal nating hindi nakita, MS Jiang. Mula nang iwanan ka ng iyong fayank, bihira ka nang lumabas. Kung ako ay babae, mahihiya rin akong lumabas. Isang inahing hindi makapagitlog, wala man lang basic function. Anong mukha ang ipapakita mo? Mas mabuti pang maghanap ng lubid. At magbitiw na lang sa buhay. Tama ba? Hindi ba yon si MS Jiang? Balita ko nag-date sina MR Zhuang at MS Jiang. Dati. Sayang, masyadong mataas ang standards ni MS Jiang. Hindi niya gusto si MR Zhuang at sinampal ka pa. Kung hindi maningil si MR Zhuang, hindi siya tunay na lalaki. P***. Pupunta ako ngayon para maningil. Ipakita ko sa'yo kung tunay akong lalaki. Saan galing yang aso na yan? Hindi pa oras ng pagkain, nagtatatalon na agad. Ang lakas ng loob mong tawagin akong aso. Si Zhuang Dashao, alam mo dapat. Hindi sumusunod yung kamay ko. Sinong gagalaw sa akin, siya ang papaluin ko. Yung blind date natin, Zhuang Dashao. 2 sampal ang natanggap mo sa akin. Jiang-Ying, ang lakas ng loob mong banggitin yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako palalayasin ng tatay ko sa kumpanya. At tapapasukin yang anak sa labas na yan. Putanggina Montag. Ying. Okay ka lang. Ikaw mismo ang aalis o ipapapasok kita sa mga tauhan ko. Zeno ka? Babalaan kita. Huwag kang makialam. Ako ay miyembro ng pamilya Zhuang ng Haicheng. Kapag ako'y inapimontak, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ang pamilya Zhuang ng Haicheng. Mga walang kwenta. Tanggang pulubi ka. Akala mo dahil nakisama ka sa ganyang klaseng tao, ay pwede ka nang maging pasaway? Ngayong araw na ito, walang makakaalis sa inyo. Papatayin ka o kayo rito. Anong ginagawa mo? Tatay. Ginong Raki. Ang aking anak ay bata pa at mainit ang ulo. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Siya pala ang Ginong Rocky na gusto mong kausapin. Tatay? Kaya ang tungkol sa pamumuhunan ng Zhenju Group sa ating kumpanya. Si Zhuang Dashao, sinaktan niya ang asawa ng aming presidente.
Tapos hihingi pa siya ng pondo? Masyado namang wishful thinking. Asawa ng presidente. Isa lang siyang kalakal. Paano siya naging asawa ng presidente? Tumahimik ka. Ginoong Rocky, kasalanan ko ang hindi magandang pagpapalaki sa anak ko. Pag-uwi namin, pagsasabihan ko ang walang utang na loob na ito. Tingin nyo, may pag-asa pa bang mamuhunan ang Zenju Group sa kumpanya namin? May pagkakataon pa kaya? Ano sa palagay ni Ginang Lu? Ginang Lu, May anak na tayo, ayaw mo pa rin aminin ang aking pagkatao. Ginang Lu, Hindi ba hindi siya makapag-anak? Hindi ba siya ay babaeng esteril? Esteril siya. Paano siya nagkaanak? Fang Hui, Opo. sampalin. Ano ba? Bakit? Tatay, tulong Montag ako. Boss Zhuang, sa tingin ko ang hapunang ito. Hindi na matutuloy. Mauna na kayo. ano ang ginagawa mo? Restaurant ito. Ano ba ang iniisip mo? Buntis ka ngayon, behave ka. Pagkapanganak mo, kahit saan mo gusto, doon ka. Wala akong iniisip. Ako ang may iniisip. Tingnan mo, natapilok ka. Buntis ka ngayon, hindi pwedeng gumamit ng ointment na pampatanggal ng pasa. Medyo malamig, tiisin mo lang. Gutom na ako. Okay lang, kain ka lang. Sumusuka ka sa tabi ko, hindi ako makakakain. Bukod kay Boss Zhuang, marami pang ibang partners ang naghihintay sa kabilang private room. Ay. Lalabas muna ako, babalik agad. Ang iyong Lu Jingchen ang galing kanina. Pag alis ni Yingying Lu Yingchen, sumuka ka agad. Baka naman siya ang vomiting machine mo na nakakabit sa sinturon mo. Pag alis ni Lu Yingchen, sumuka ka. Pagbalik niya, bigla kang gumaling tapos siya naman ang sumuka. Ono pa ba yen kundi vomiting machine? Okay lang, kain ka lang. Hindi kaya siya talaga ang sumusuka para sa akin. Saan ka pupunta? Para patunayan ang isang bagay. Mukhang si Miss Jiang pa rin ang nagwagi sa huli. Nakuha niya si Rocky at itatanong ko ng diretso. Ailan ang kasal ninyo? May kaapatan ba kaming lahat na naririto? Na makadalo sa kasal ninyo? Malayo pa ang kasal kapag may balita na. Sasabihin ko sa inyo. Tingnan mo si Miss Jiang, kahit buntis siya. Ayaw pa rin siyang pakasalin ng pamilya Lu. Baka. Pagkapanganak, iwanan siya.
Nainis si Rocky hanggang sumuka. Tapos na si Jiang Ying, siguradong iwanan siya. Uminom ka ng tubig. Miss Jiang, gusto mo bang mamatay? Hindi ka man lang nagtaka. Alam mo na ba nalilipat sa iyo ang aking pagsusuka? Ikaw pala ang sumusuka para sa akin. Nabighani ka. Hindi. Salungat sa sinasabi mo. Kaya sumasang-ayon ka na papasok ako sa pamilya Jiang. Kung hindi ako sumang-ayon, Papasok pa rin ako sa pamilya Jiang, desisyon ko to, hindi ako alis. Buti na lang hindi ko natapos ang sinabi kanina. uwi na muna ako. Ipapahatid kita ni Fang Huai. Pagkatapos ng dinner, pupuntahan kita. Rocky, sabi mo papasok ka sa pamilya Jiang. Biro lang yun kay Miss Jiang. DIBA? Anong problema? Ang yaman ng pamilya natin, ikaw ang nag-isang tagapagmana. Malapit nang bumagsak ang pamilya Jiang. Lanan. Dapat magdala tayo ng mas maraming dote. Dote? Maghihiwalay ka PABA kay Lu Yingqin? Beses sa mga napansin ko, si Lu Jingchen ay hindi parang taong naglalaro ng dalawang puso. Pero si Xiang Zitong, parang malagkit na gamot. Si Doo-Doo, ang tagal na niyang tahimik. Pakiramdam ko may malaking mangyayari. Ying Ying. Gusto akong makita ng tiyuhin mo. Kahit kanong Zia, anak ka o rin Zia. Lolo, ako na ang maghahatid sa iyo. Matagal na rin ako hindi nakikita si Tiyuhin. Ang tagal ko na rin hindi nakikita si Tiyuhin. Sige, tara na. Nakulong na siya. Ano pa ba ang gusto niya? Pinaghihinalaan kung gustong gamitin niya ulit si Lolo. At sigurado akong may iba pa siyang kasabwat. Kahit sino pa yan, dahil sila ang lumapit. Dapat silang mabulok sa bilangguan. Tatay, pesensya na. Mali ako. Hindi ko dapat nakinig sa iba. Ginamit kita para labanan si Jiang Ying, tatay. Pamangkin, patawarin niyo ako. Kung alam mo na ang mali, dapat dito ka na lang. Harapin mo ang mga kasalanan mo. Jiang Ying, ayaf Montag lang akong umasenso. Natatakot kang agawin ko ang mana mo. Walang utang na loob ka. Miss Jiang. Pakiusap, patawarin mo si Janming. Ang anak ko at ako, kailangan namin ng ama. Palayain mo si Janming, hayaan mo siyang umalis. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Ying Ying. Buntis ang sekretarya ng tiyuhin mo, anak niya. Kailangan ng bata ng ama. Nakausap ko na si Xiaolu. Ilang araw na lang, pauwiin natin ang tiyuhin mo. Hindi mo tayo alam, Lolo, na hindi ka nang katali. Patawarin mo na ang iyong tiyuhin. Kung ang Tiyuhin ay makakapamuhay ng maayos kasama si Wang Mini. Iyon ay isang mabuting bagay. Papadala ko muna ang isang tao para hatid ko. Dito na lang ako para bantayan si Wang Mili. Sige. Nasa ospital ako, huwag ka nang pumunta. Madali na lang ako uwi. Sao cake. Nasa ospital ako, huwag ka nang pumunta. Madali na lang ako uwi. Sina Jiang Ying at ang matandang Jiang ay nakipagkita kay Jiang Tianming. Nagpakamatay ang kasintahan ni Jiang Tianming sa peder. Pinilit nila na palabasin si Jiang Tianming. Kaya sila napunta sa ospital. Pakitang tao lang. Hindi kaya ni Jiang Chanming ang ganong plano.
Presidente, nakita ko si Miss Zitong noong nakaraan. Kasama si Wang Mili at nakipagkita kay Jiang Tianming. Hindi nagtagal, si Zhao Keke ay tumakas mula sa mental hospital. Ang ibig mong sabihin, lahat ito ay bitag ni Xiang Zitong. Zhao Cake. Jianing. Ayos ka lang. Ginamit mo ang isang hiringgilya na may daya para saktan si Jianing. Bakit siya lang ang pwedeng magtapon sa akin parang basura? Dahil ba sa wala na akong kwenta ngayon, hindi na ako karapat-dapat. Kapag siya ay naging isang basura rin, maaari na kaming magkasama ulit. Kijun, baliw ka. Tang. Anong gagawin mo? Huvak. Jiang Ying. Sa ngalan ng ating pinagsamahan, patawarin mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Zik Xiang Zitong. Galit siya sa iyo dahil kinuha mo si Rocky. Gusto kanyang patayin, gusto kanyang saktan. Hindi ko alam na ganun ang intensyon niya at hindi ko naman siya minahal. Umalis ka. Fang Hui. Nasaan ka? Huwag mo akong takutin. Nasaan ka na, Lu Jingchen? Nandito ako. Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. May problema tayo. Nakita ka o yung fan? Babanggain si Rocky. Sumugal ako. Tumakbo ako sa harap para hangin yung van. Buti na lang umabot. Patian Si Jiangying. Hulihin siya, patayin si Jiang Ying. Ipakiganti si Papa, 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 patayin si Jiang Ying. Pagkatapos ng kasal, ginamit ni Gideon Kailan ng pagpapagamot para painumin siya ng maamin. Gamot na nagpapalabo ng isip. Pagkatapos, nahuli si Zhao Dechuan. Isinilit siya sa mental hospital. Ngayon, ang nagpalabas sa kanya. Namatay si Zhao Dechuan ilang araw na ang nakalipas. Sabi, nakipag-away siya at natamaan sa ulo. Huwag kang pagsamantalahan ng iba. Zhao Cake. Ibalik na lang natin siya sa pamilya Zhao. Ziga. Kami na lang ang maghatid, sakto naman daan namin. Naawa ako sa kanya. May kalayaan pa ba siya? Kung tahimik siya, pwedeng maging malaya. Kung hindi, pwedeng ibalik sa mental hospital. Ang pugi mo kanina, boss, nahulog na tuloy ang loob ko. Ayoko na magtrabaho. Okay ka lang ba? Gusto mong magpa-check sa ospital? Hindi na kailangan ng check-up, pero kailangan nating asikasuhin ang tao. Nadala ko na si Jiang Ying sa ospital. Hindi makakatakas si Jiang Ying ngayon. Miss Jiang, kailangan mong tuparin ang pangako mo. Tulungan ang pamilya Jiang at Jiang na magtulungan. Tulungan si Jianming na maging matatag sa Jiang Group. Bakit hindi ka pa namamatay? Hindi ka pa nga namamatay, bakit ako? Nababaliw ka na, Xiang Zitong. Xiang Zitong kung
Gagalawin mo pa si Jianging kahit kunting buhok. Pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundo. Hatian mo AKO. Ngayon na, patayin mo ako. Matagal na akong nagsisisi. Bakit ako nag-abroad? Kung hindi ako nag-abroad, ang babae sa tabi mo, dapat ako. Ikaw lang ang may kasalanan. Ikaw ang kumuha sa aking kuya na si Jing Chen. Dapat kang mamatay, bakit hindi ka pa namamatay? Papatayin kita, papatayin kita. Binibini Jiang, tagapaghatid lang po ako ng mensahe. Wala akong alam, patawarin mo na ako. Jianging, totoo nga ang sinabi ng iyong tiyuhin, na isa kang halimaw na walang puso. Karapat dapat lang na walang magulang, walang lalaking nagmamahal sa'yo. At hindi ka makapag-anak, traitor ka. Kahit ang iyong tiyuhin at pamangkin, hindi mo pinatawad. Mag-isa ka sa huli, babalik sa'yo ang lahat ng ginawa mo. Huwag mong intindihin ang mga sinabi niya. May paraan ako para tumahimik ang lahat. Anong paraan? Ihayag na ako ang ama ng bata. Magpakasal tayo ulit. Ako ang lalapit, may dala akong dote, ang apelyido ng bata ay sayo. Ang lakas ng loob mo. Manang, bakit ka nakaupo dito? Hindi ka kumakain? Hindi ako gutom, sa bahay na lang ako kakain. Manang, nag-alala ka sa kuya ko. Sa loob ng 2 buwan, pumayat ang kuya ko, kusa niya yon. Pinayagan siya ni Yinging na bumalik sa Lu family. Para lumayo na sana, pero ayaw niyang umalis. Lejing nakadikit kay Yingying. At sinasadya niyang lumabas. Habang kumakain si Yingying, kaya ngayon alam na ng lahat. Na siya ang asawa ni Yinging. Luyuyu, ang kuya mo ay isang mapagplano. Gusto niyang malaman ng buong mundo, na siya ang ama ng anak ni Jianging. Manang, ito ang divorce agreement. Na nakita ng kuya ko sa kwarto mo. Hindi pa siya gumamit ng drone para magkalat ng balita. Kontrolado pa siya. Nakalimutan ko na. Anong tinitignan mo? Uwi na tayo. Tayo. Kuya, hanggang dito na lang ang tulong ko. Lu Jingchen. May cooling period ang divorce, pinag-isipan ko, sige na. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi ako basta-basta, kailangang ipahayag.